Magandang buhay at welcome sa isa na namang masarap na episode dito sa kusina ni Don Levy. At ang recipe na lulutuin natin sa araw na to ay tamang-tama sa kahit na anong handaan. Napakadaling gawin. Magluluto tayo ng beef caldereta. At umpisa na natin, maglagay lang ng konting mantika sa ating kawali, tapos gagawin natin, sangkutsa muna natin yung ating carrots at yung ating patatas. Siguro mga nasa 7 to 8 minutes nating sasangkutsa or maging brown yung gilid ng ating carrots at ng ating patatas. Yung purpose niyan para hindi maging sagi yung ating patatas at saka carrots pag nilagay na natin sa ating caldereta. Ngayon pag okay na, gagawin natin dito ay hahango muna natin at itatabi. Dinagdagan lang natin ng konting mantika yung natira doon kanina sa pinagasangkutsahan natin ng carrots at saka patatas. Igisa na natin yung ating bawang at masarap yan pag medyo marami yung bawang na gagamitin natin sa ating caldereta. Sangkutsa lang natin hanggang maging light brown. Siguro mga approximately mga nasa 30 to 40 seconds. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas na puti. At kung medyo mahal yung sibuyas na puti sa lugar nyo, pwede naman kayo gumamit ng sibuyas na pula. Sangkutsa lang natin yung ating sibuyas hanggang sa lumabas yung aroma nito, yung naaamoy na natin. At tapos, mag-iiba na yung appearance niya, parang maging translucent na. Siguro mga 1 minuto natin igigisa yung ating sibuyas. Tapos pag okay na, lalagay na natin yung ating karning baka. At yung baka na ginamit ko rito, yung medyo may kasamang buto-buto. Para talagang yung sarsa mamaya ng ating kaldereta ay nako, napakasarap. At the same time, mas mura to pag purong karne yung gagamitin nyo. Sinangkutsa lang natin yung ating karning baka, siguro mga 10 minutes hanggang sa maging light brown yung appearance. Tapos lagyan na natin to ng mga seasonings. Lagyan natin ng crushed black pepper. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating recipe, sinulat ko po sa description box. Lagyan natin to ng patis at lalagyan din natin ng soy sauce. Tapos continuous lang natin yung pagsasangkutsa, siguro mga 3 to 4 minutes para lang ma-absorb ng ating karning baka yung ating seasoning na mga nilagay. At haluin lang natin ng maigi para pantay yung pagkakasangkutsa natin. Ngayon pag okay na yung ating karne, pantay na yung kulay, na-absorb na ng karne yung ating seasoning, lagyan na natin to ng tubig. At medyo marami yung tubig na nilagay ko rito, mga 2 litro, kasi pakukuluan natin ng napakatagal yung ating karning baka, mga approximately mga lagpas 1 oras or hanggang sa lumambot. Lagay na rin tayo ng 1 perasong broth cubes, tapos takpan natin. Ngayon, pag kumulo na, haluin lang natin saglit. Tapos, hinaan natin yung ating apoy. Simmer lang natin for about an hour or hanggang sa lumambot yung ating karning baka. After 1 hour, nag-evaporate na yung ating sabaw at ang lambot na ng ating karne. At sigurado ako, napakasarap na ng sarsa na yan. Lagyan natin ng tomato sauce. Tapos haluin natin to. Tapos yung gagawin natin dito pag nilagay na natin yung ating tomato sauce, titimplahan na rin natin, tapos isi-simmer lang din natin ng mga at least 5 minutes. So lagyan natin to ng brown sugar, asin, tapos haluin natin saglit, tulad ng sinabi ko, tatakpan natin ulit to for about 5 minutes para lang pumantay yung lasa ng ating sarsa. Then after 5 minutes, medyo lumapot na ng konti, pero lalapot pa yan pag nilagay na natin yung ating liver spread. So lagyan na natin ng liver spread to. Ito yung magpapalapot ng ating sarsa, tapos ito yung magpapasarap lalo. Yung iba dito gumagamit pa ng cheese at saka gata. Pero may mga lugar kasi sa Pilipinas talaga na yung kaldereta nila ay may gata. Yung bandang Bicol region talagang naglalagay sila ng gata sa kaldereta nila. Ngayon na sa inyo na po yan kung lalagyan nyo ng gata at ng cheese, pero pwede naman na hindi nalagyan.
Nilagay na natin yung ating siling labuyo, tapos yung ating sinangkutsang carrots at saka patatas. Ngayon kung gusto nyo ng maanghang yung kaldereta nyo, pwede nyo hiwain ng maliliit yung siling labuyo nyo. Pero kung may mga kakain ng mga bata, so medyo iwasan natin na anghangan yung ating kaldereta. Nilagay na rin natin yung ating red at saka green bell pepper at saka yung ating green peas. Ngayon gagawin natin dito, haluin lang natin for another 3 minutes. Then after 3 minutes, lipat lang natin sa ating serving plate or serving bowl at magsandok na ng maraming kanin at i-enjoy yung ating beef caldereta. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.